Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH, i-turn on ang bell notification, at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Sa libing ni Santino, gumuho ang buong mundo ni Marites. Ang bawat hikbi ay parang paghinga na nauubos. Bawat luha ay tanong na walang sagot. Isang desperadong sigaw sa langit. Bakit ang anak ko? Bakit si Santino? Paulit-ulit niyang tinitigan ang kabaong. Umaasang sa matagal na pagtingin ay muling gagalaw, babangon, at ngingiti ang anak. Sa puso ni Marites, kakaiba si Santino. Sa mundong puno ng kasakiman at karahasan, siya ay bihira. Mabait, maawain, laging inuuna ang iba. Ang kanyang kamatayan ay tila hindi makatarungan. Walang saysay at higit sa lahat, hindi mapapatawad. Sa katahimikan, dumating si Rigor. Mabigat ang kanyang mga hakbang, ngunit hindi dala ng dalamhati, naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. Sumugod si Marites, umiiyak, nagmamakaawa. Hayaan mong mailibing ang ating anak ng payapa. Nanginginig ang kanyang tinig, humihingi ng kaunting awa. Ngunit malamig ang mga mata ni Rigor. Matigas ang kanyang tinig, puno ng pagbabanta. Matapos ang kamatayan ni Santino, nangako siyang mas marami pang buhay ang kukunin. Hindi siya nagdala ng pagluluksa, kundi paghihiganti. Napalayo si Marites sa takot. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya, ang kamatayan ni Santino ay simula pa lamang. Isang mas madugong bangungot ang paparating. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, kumalat ang isang pagbubunyag. Inanunsyo ang tunay na resulta ng halalan. Malinaw ang deklarasyon, si Tanggol ang tunay na nagwagi, ang bagong alkalde. Nakatitig sina Jackie at Miguelito sa telebisyon. Bawat salita ay parang martilyong bumabasag sa ilusyon ni Miguelito ng kapangyarihan. Iniulat na lahat ng dokumento at ebidensya ay dadalhin sa munisipyo. Ngunit para kay Miguelito, walang halaga ang katotohanan. Para sa kanya, ang batas ay papel lamang, at ang papel ay walang lakas kung walang karahasan. Sa gitna ng galit at takot, bigla niyang hinugot ang baril. Walang pag-aalinlangan, pinaputok niya. Bumagsak si Commissioner Medina. Ang isang putok na iyon ang nagtulak kay Miguelito sa kadiliman. Sinubukan siyang pigilan ni Roberto, ngunit huli na. Sa sandaling iyon, tuluyan nang tumawid si Miguelito sa linya ng dugo at kasinungalingan, isang linya na wala nang balikan. Samantala, matapos ang pagnanakaw sa tindahan ng alahas, tahimik na hinati ni Tanggol at ng kanyang grupo ang ginto. Walang halakhak, walang kasayahan. Nanginginig si Eneng sa pasasalamat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit mabigat ang kanyang dibdib sa pagkakasala. Alam niyang hindi sapat ang pasasalamat upang tumbasan ang sakripisyo ni Tanggol. Sinabi ni Tanggol, gagawin natin ang lahat para sa isa't isa, kahit ibigay ang ating buhay. Ngunit sa mga mata ni Eneng ay may takot, pagkakasala, at isang lihim na pagtataksil na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang telepono. Si Aling Merna ang tumatawag. Inabot ni Tanggol ang telepono kay Eneng. Hindi niya alam ang unos na paparating. Pagkasagot ni Eneng, nanlamig ang kanyang katawan. Sa kabilang linya, tinig ni Rigor, direktang banta. Walang paligoy, walang pagtanggi. Inutusan siyang dalhin si Tanggol sa isang tiyak na lugar, kapalit ng buhay ng kanyang ina. Binalaan siya, kapag niloko siya, si Aling Merna ang unang mamamatay. Walang kaalam-alam si Tanggol sa lihim na kasunduang ito. Agad silang nagtungo sa lugar. Ngunit ramdam ni Ramon ang masamang hudyat. Alam niyang may mali. Iminungkahi ni Bulldog na sila na lang ang pumunta. Ngunit iginiit ni Eneng na isama si Tanggol at Ramon. Napansin ni Ramon ang kanyang iwas na mga mata, ang takot sa kanyang tinig. Kaya't nagpa siya sina Tanggol at Ramon na magpaiwan. Dumating sina Eneng, Bulldog
at ang iba pa sa tinukoy na lugar. Biglang nagtutok ng baril ang mga armadong babae. Mula sa dilim, lumitaw si Rigor. Doon naging malinaw ang lahat. Nagtaksil si Eneng. Hindi nag-aksaya ng oras si Rigor. Isa-isa niyang binaril, pinahirapan ang mga kasama ni Tanggol. Para sa kanya, bawat sigaw ay mensahe kay Tanggol. Paalala na ang awa ay laging may kapalit. Samantala, hindi mapakali si Tanggol. Sobra na ang oras, hindi pa sila bumabalik. Ramdam niyang may masamang nangyayari. Kaya't sinundan niya sila, iniwan si Ramon. Inutusan ni Rigor si Eneng na saktan ang sarili niyang mga kaibigan. Napilitan si Eneng. Bawat hampas ay nagdurog sa kanyang kalooban. Nang si Bulldog na ang sunod, hindi niya matingnan ang mga mata nito. Umiyak si Bulldog, nagmakaawa, ngunit wala nang balikan. Si Eneng mismo ang sumakit sa kanya. Lumapit si Rigor. Malamig ang kanyang mga tanong. Malupit ang kanyang mga pagpipilian. Gusto mo bang makita ang paghihirap ng iyong mga kaibigan? O gusto mong makita ang kamatayan ng iyong ina? Bumagsak si Eneng sa kanyang tuhod. Umiiyak, nagmamakaawa. Ngunit walang awa sa mga mata ni Rigor. Nakatayo si Eneng sa harap ni Bulldog, baril sa kamay. Nanginginig ang kanyang mga kamay, puno ng takot at pagkakasala ang kanyang mga mata. Nagmakaawa si Bulldog, humihingi ng kaunting awa. Ngunit ipinikit ni Eneng ang kanyang mga mata, bumulong ng paghingi ng tawad at pinaputok ang baril. Isang putok na kumitil ng buhay. Isang buhay na nawala ng hindi alam ni Tanggol, nilamon ng takot at pagtataksil. Mula sa kamatayan ni Santino, nagsimula ang sunod-sunod na trahedya. Isang mundong nilamon ng galit, kasakiman at pangamba. Ang gabi ay naging pugon ng mabibigat na pasya. Lalong lumubog sina Igor at Miguelito sa karahasan, kumakapit sa kapangyarihan sa pamamagitan ng dugo at pananakot. Si Tanggol, kabaligtaran, ay naglakad sa landas ng sakripisyo. Handa niyang ibigay ang lahat para sa kanyang mga kasama. Ngunit ang kanyang awa ay ginamit laban sa kanya, itinuring na kahinaan. Sa gitna ng lahat, si Eneng ang may pinakamabigat na pasanin. Sa takot para sa buhay ng kanyang ina, ipinagkanulo niya ang kanyang mga kaibigan. Ang desisyong iyon ay nag-ukit ng sugat na hindi na maghihilom. Nang dumating si Tanggol sa lugar, lalo pang bumigat ang kanyang dibdib. Nakapaligid ang katahimikan, walang sigaw, walang putok, tanging amoy ng pulbura at bakas ng dugo. Nakahandusay ang mga katawan, tanda ng pagdurusa at pagtataksil. Tinawag niya ang kanilang mga pangalan, isa-isa. Walang tugon. Hanggang sa makita niya si Bulldog, walang buhay. Tumigil ang mundo. Bumagsak si Tanggol sa kanyang tuhod. Nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ang malamig na balikat ng kaibigan. Walang natira. Mula sa kanyang dibdib lumabas ang basag na tinig. Hindi sigaw, hindi hikbi, kundi boses ng pusong durog. Sa di kalayuan, nakatayo si Eneng. Buhay, ngunit wasak. May dugo sa kanyang mga kamay, baril pa ring nakahawak. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang paliwanag na kailangan. Lumapit si Tanggol, mabigat ang bawat hakbang, naglalagablab ang dibdib sa galit ngunit mas malalim ang sugat ng dalamhati. Hindi siya sumuntok, hindi nagsalita. Tanging tingin lamang, at iyon ang pinakamasakit. Bumagsak si Eneng sa lupa, umiiyak, nagmamakaawa ng kapatawaran, sinasabing wala siyang pagpipilian, na lahat ay para sa kanyang ina. Ngunit bawat salita ay lalong nag-ukit ng sugat sa kaluluwa ni Tanggol. Sa sandaling iyon, nakita ni Tanggol ang tunay na mukha ng kaaway, si Rigor. Sa buong lungsod, kumalat ang kaguluhan. Ang balita ng pagkakabaril kay Commissioner Medina ay umalingaunggaw. Lumitaw ang mga nakatagong pangalan at lihim. Gumuho ang mga alyansang nakatayo sa kasinungalingan. Ngunit walang pakialam si Rigor, kundi paghihiganti.
Ang dugo ni Santino ang naging gatong ng kanyang puot. Bawat buhay na winasak ay itinuring niyang kabayaran, bulag sa katotohanang siya mismo ang sistemang kanyang sinumpa. Sa gitna ng unos, tahimik na nagpasya si Tanggol. Hindi na siya tatakbo, hindi na magtatago. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa kapangyarihan o politika. Ito'y para sa mga buhay na nawala, sa mga pagtataksil na tiniis, sa awa na ginamit laban sa kanila. Binuhat niya ang katawan ni Bulldog sa kanyang balikat at nangako hindi masasayang ang kamatayang ito. Hindi magtatagumpay ang takot at galit. At ang mga sumira ng buhay ng iba ay hindi mananatiling malaya. Sa dilim ng gabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata. Kabanata kung saan ang sakripisyo at habag ay hindi na lamang magtitiis. Sila'y lalaban. Bago sumikat ang araw, ramdam ng komunidad ang kakaibang bigat. Dumating na ang araw ng libing ni Santino. Kahit ang hangin ay tila nagluluksa. Puno ng katahimikan ang paligid, ngunit hindi ito kapayapaan. Ito'y katahimikan ng pinipigilang luha, ng galit, ng dalamhati. Halos hindi makatayo si Marites. Mahigpit siyang kumapit sa kabaong ng anak, para bang bawat yakap ay magigising siya. Paulit-ulit siyang bumubulong ng pamamaalam. Sa bawat luha, nag-ukit siya ng panata sa kanyang puso, na ang pag-ibig lamang ang magiging lakas niya. Pag-ibig na balang araw, baka sakaling mapawi ang sakit. Ngunit ang kanyang pag-asa ay hindi umabot kay Rigor. Sa kanyang dibdib, walang puwang para sa paghilom, tanging apoy. Apoy na matagal nang gustong kumawala. Sa harap ng publiko, walang pag-aalinlangan, nagsalita siya na parang sumpa. Matapos ang kamatayan ng kanyang anak, mas marami pang buhay ang babagsak. Nanlamig ang katawan ni Marites. Ang kanyang mga luha ay humalo sa takot. Takot na nilamon ang kanyang buong pagkatao. Alam niyang ang galit ni Rigor ay maaaring lamunin ang sinuman. Habang ang iba ay nalulunod sa dalamhati, patuloy ang ikot ng kapangyarihan. Inanunsyo ang resulta ng halalan. Malinaw at hindi matatawaran. Si Jesus, Tanggol Montenegro, ang tunay na nagwagi, ang bagong alkalde. Dapat sana'y tagumpay, sandali ng kasayahan. Ngunit bago pa man ito maangkin, natabunan na ng mga banta. Pumunta si Commissioner Medina sa City Hall, umaasang igagalang ng mga gerila ang resulta. Ngunit, malamig siyang tinanggihan ni na Miguelito at ng kanyang mga kaalyado. Para sa kanila, walang halaga ang papel. Tumaas ang mga tinig, lumala ang tensyon, hanggang sa muling sumabog ang putok. Walang pag-aalinlangan, binaril ni Miguelito si Commissioner Medina sa publiko. Bumagsak ang kanyang katawan, kumalat ang dugo sa sahig ng City Hall. Ang pulang mantsa ay nagdala ng malinaw na mensahe, hindi sila susuko. Sa gitna ng kaguluhan, lihim na mga plano ang umuusad. Ibinulong ni Rigor kay Roberto, malapit na nilang mahuli si Tanggol. May hawak daw siyang lihim na sandata na kayang durugin ang buong grupo. Samantala, bumalik si Eneng, pasaan ang sariling mga problema. Sinabi niyang lumala ang kalagayan ng kanyang ina, kailangan ng dalhin sa ospital, ngunit wala silang pera. Walang pag-aalinlangan si Tanggol. Malinaw ang kanyang mga mata. Para mailigtas ang ina ng kaibigan, gagawin nila ang lahat, kahit ibigay ang kanilang buhay. Ang pasyang iyon ang nagdala sa kanila sa tindahan ng alahas. Walang pag-aatubili, walang pag-urong. Sa bawat pirasong kinuha, lalo pang bumigat ang takot sa kanilang dibdib, bawat sandali puno ng panalangin. Ngunit sa kanilang pag-alis, na-corner sila. Nasa paligid sina Tanggol at Ramon, mabilis na kumilos. Umalingaw-ngaw ang putukan sa makitid na eskinita, nagsimula ang habulan. Bawat putok ay babala. Wala nang ligtas sa landas na ito. May mga alahas sa kamay, nanginginig si Eneng sa pasasalamat. Ngunit mariing sinabi ni Tanggol, hindi ito utang, ito'y prinsipyo.
Ang pagtulong sa kaibigan ay hindi kailanman binibilang. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Inutusan ni Rigor si Eneng. Sa loob ng 1 oras, dapat siyang pumunta sa Benaventure. Kapag nabigo siya, mamamatay ang kanyang ina. Mula sa kamatayan ni Santino, nagsimula ang sunod-sunod na trahedya, isang mundong nilamon ng galit, kasakiman, at pagtataksil. Takot at desperasyon ang nagtulak kay Eneng na ipagkanulo ang kanyang mga kaibigan. Habang naghihintay si Tanggol, lalo pang bumigat ang kanyang dibdib sa bawat sandali. Sa huli, nagpasya siyang hanapin sila. Nagngit-ngit si Dolfo nang malaman ang katotohanan. Kung nagsalita lamang si Eneng ng mas maaga, marahil may nagawa pa. Ngunit malinaw ang banta ni Rigor, buhay ng kaibigan kapalit ng buhay ng ina. Sa dilim, bumalik ang alaala. Pebrero, 13, Biyernes, kaarawan ni Aling Merna. May pagkain, may halakhak, ngunit bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Nagtanong ang kaibigan, nasaan si Eneng? Ipinaliwanag ni Merna ang hirap ng anak, ngunit umaasang darating siya. Dumating si Ernesto, pasan ang nakaraan. 2 buwan mula nang makalaya sa kulungan, humingi siya ng tawad, nangakong magbabago, nagmakaawa na muling buuin ang pamilya. Sa kabila ng galit at sakit, inamin ni Merna kay Eneng na kasalalay ang desisyon. Samantala, sa ospital, nagising si Pungay. Binantayan siya ni Chona buong gabi. Ngunit ramdam ni Pungay ang masamang hudyat. Naniniwala siyang nais siyang patayin ng bise-alkalde dahil sa impormasyong hawak niya. Pinakalma siya ni Chona. Darating si Sir Abet. Ngunit ang balita tungkol kay Tanggol ay lalo pang nagpasidhi ng tensyon. Buong larawan ay lumitaw. Isang mundong nilamon ng galit, kasinungalingan at pagtataksil. At sa gitna ng dilim, nakatayo si Tanggol, hindi susuko, handang magsakripisyo, handang lumaban para sa hustisya hanggang wakas. Sa ulo ni Tanggol, inanunsyo ang pabuyang 15 milyong piso. Ngunit tinanggihan ito ni Mendoza. Para sa kanya, ang tunay na kasalanan ni Tanggol ay hindi pagpatay, kundi ang kanyang tagumpay laban sa mga geriya sa halalan. Sa ospital, muling sumiklab ang panganib. Isang babae ang pumasok, pinalayas ang mga pulis, at inatake ang lalaking nanakit kay Pungay. Sa kaguluhan, napilitang lumaban si Pungay, at sa huli, nasaksak niya ang babae. Isa pang patunay. Walang ligtas sa larong ito. Matapos ang kaarawan ni Aling Merna, nanatili ang pag-asa. Ngunit hindi si Eneng ang dumating, si Rigor. Walang babala, walang awa. Ginamit niyang pain si Aling Merna. Tinawagan niya si Eneng, nagkunwaring nahihilo. Nahulog si Eneng sa bitag. Sa kanilang bahay, nasilayan niya ang bangungot. Nakagapos ang ina, nakatayo si Rigor sa likuran. Binigyan siya ni Rigor ng malupit na pagpipilian. Buhay ng ina kapalit ng buhay ni Tanggol, Ramon, at buong grupo. Gumuho ang mundo ni Eneng. Luha at takot ang nagtulak sa kanya na sumunod. Ang mga salita ni Rigor ay nagyelo sa kanyang dibdib, mabigat na pasanin. Nakatitig siya sa kanyang ina. Nakagapos, nanginginig. Ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata sa kabila ng luha. Anak. Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Aling Merna. At iyon ang tuluyang bumagsak sa huling pader ng lakas ni Eneng. Tumawa si Rigor, isang malamig, walang awang tawa. Mabagal siyang nagsalita, ninanamnam ang sandali. Isang simpleng gawain, isang kapalit. Kapag ginawa ni Eneng, mabubuhay ang kanyang ina. Kapag hindi, wala nang oras para magbilang. Samantala, hindi mapakali si Tanggol. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang orasan, naghanap sa paligid. Ramdam niya, may mali. Hindi ganito kahuli si Eneng. Hindi ito karaniwang pagkaantala. Katahimikan na may dalang panganib. Kasama si Ramon, sinubukan niyang tawagan si Eneng. 1, 2, 3 beses. Walang sagot. Bawat putol na linya ay lalong bumigat sa kanyang dibdib. Sa kanyang isip,
Malinaw? Si Rigor ang nasa likod nito. Sa madilim na sulok ng lungsod, nagtipon ang mga tauhan ni Rigor. Tahimik, nakahanda, handang kumilos sa isang utos. Para sa kanila, ang gabing iyon ay hindi tungkol sa hustisya o paghihiganti, kundi kapangyarihan. At sa larong iyon, si Eneng ang naging tulay. Muling tumingin si Eneng kay Rigor. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pilit niyang itinago. Alam niyang wala ng panalong landas. Alam niyang ang pagsunod kay Rigor ay pagkatalo. Pagkatalo ng sarili, ng mga kaibigan, ng kanyang pananampalataya. Ngunit nasa harap niya ang kanyang ina, iyon ang kapalit. Gagawin ko. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Lalong lumawak ang ngiti ni Rigor. Ang ngiting iyon ay naghayag, nagtagumpay siya. Sa gabing iyon, isang desisyon ang ginawa na hindi na mababawi. Isang landas ang pinili na wala ng balikan. At habang unti-unting nilalamon ng dilim ang lungsod, iisa ang malinaw. Hindi na magiging pareho ang susunod na araw. Kapag sumikat ang araw, muling hahalo ang dugo sa lupa.